dahil simula sa verse 1. So sabi ko dito, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So ang title ng ating talakayin ngayong subject ngayong umaga ay The Results of Transformation. So muli ko tayong manalangin muna at lumulan tayo sa Diyos. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po na kayo ang aming Ama. At kami, Panginoon, ay inyong binigyan ng iyong Spirit that we can call to you, Abba Father. Salamat, O Diyos, for this wonderful and endearing relationship that we have with you. Isang bagay, Panginoon, na walang sino mang maaaring makakuha o makanakaw. Salamat, Panginoon, na ito ang aming identity. Kami inyong mga anak. Lord, we are a body of priests, a royal priesthood, a holy nation, and a people belonging unto you. O Diyos, sa umagang ito, hinihiling namin na hindi niyo kami samahan, kasama-sama namin pag-aaral ng iyong banal na salita. And as we continue, Lord, to gather around the gospel, we pray, Lord, that the Holy Spirit might have His way in every heart, every mind, and soul. Dalangin namin na kung meron pong matigas na puso, kung meron pong kinakailangang basagin ng maling paniniwala, at kung meron pong kailangang bahagi ng aming buhay na matundik at ma-rebuke, we pray, Lord, that we are all willing, Father, to bow down before your rulership, lordship, and instruction. Nang sa gayong Panginoon, our lives, Lord, will be changed, will be transformed, not only for the better, but for the glory of the name of Jesus Christ. In His name, we pray. Amen. Amen. So, nakita ko natin nung nakaraan, which papasadahan pa rin po natin para hindi maputol yung ating pag-unawa regarding sa verse 2. Yung po mga salita, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. So dito po makikita natin na alang-alang sa mayamang awa ng Diyos or habag ng Diyos, sabi sa verse 1, na tayo ay hinihimok at nakikiusap si Apostol Pablo na ialay natin ang ating mga sarili bilang isang handog na buhay. Yung sabi ni Paul dito, isang buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito raw po yung ating karapat-dapat na uri na spiritual na pagsamba sa kanyang harapan. At ang command o utos ni Pablo ay wag daw tayong makiayon sa takbo ng mundo ito. So there is a rat race in this world, brethren. So the world is is pursuing a common goal. Pero sabi ng Biblia na tayong mga Kristiyano, we go the other way. So we go the opposite direction. We go against the flow ng mundo. Kaya minsan ang mundo tingin sa atin mga weird po tayo. Kaya minsan nga ako ay parang kanilang, in a way, parang binabastos yung pangalan na yung term na born again, which by the way, born again is not a religion, and it is a state of a new spiritual birth na binibigay sa atin ng Panginoon sa Kristo. So minsan tawag sa atin mga born against, kasi against daw tayo sa mga mga ginagawa nila, kontra natin, born against yung mga those who call themselves born again. But anyway,
We cannot control po yung kanilang mga sasabihin against us. And of course, we continue to love them and pray for them. So, ang sinasabi ko rito, wag tayong makiayon, wag nating hayain na ilagay tayo ng mundo sa sarili nilang mold para doon ho ma-conform yung ating mga philosophies and values and understanding of the world, or what we call world view. Sa halip, sabi ni Pablo rito, ay hayaan daw natin na baguhin tayo ng Diyos sa ating pag-iisip. So, yun yung transformation. Nang sa gayon ay maunawaan natin ang kanyang kalooban at magawa natin kung ano yung mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya ho, dito makita natin na yung mundo na binabanggit mo dito, just quickly remind us na hindi ho ito yung mundo na material or physical. Hindi rin po ito tumutukoy sa mga individuals. So, hindi ho ito yung John 3:16 na for God so loved the world. So, individual ang binabanggit mo nun. Ito ho yung godless system na umiiral sa mundo ito. Okay? So, sinasabi ng Biblia na hindi tayo nakikiayon doon. The world is under the God, small letter G, of this world. Kaya ho, yung mga demonic ways and work ng Diablo ay nagko-control sa kanilang mga buhay. Kaya yung kanilang buhay po ay makikita natin is in rebellion with God at salungat sa mga bagay na itinuturo ng Panginoon Diyos. You know, even in the way people worship, yung pagsamba. A lot of people pride themselves that they know God and they worship whoever God na sinasamba nila. Pero when you look at the nature ng kanilang pagsamba, yung uri, yung pamamaraan ng kanilang pagsamba, it is really in total rebellion to the revealed way of how to worship the true God. Talagang total opposite. And doon pa lamang sa pagsamba at pagkakilala sa Diyos, ay ibang-iba na ang mundo at sinasabi ng Biblia, kahit ngayon sinasabi ng Panginoon sa mga Jews in the Old Testament, na huwag niyong tutularan ang pagsamba ng mga bansa sa paligid ninyo. Kaya dito, mahalaga na makita rin natin, although na-touch na po natin nung huli, pero gusto ko lang dagdagan sa mga oras na ito, regarding yung understanding natin ng transformation. So next slide, makikita natin dito kung ano ang hindi, no? But transformation is not. Ano ba ang transformation na akala natin yun? But in reality, hindi siya talaga biblical transformation. But unang-una, it is not personal success. So transformation is not personal success. So ibig sabihin dito na ikaw ay naging matagumpay sa isang area ng buhay mo, or you were able to achieve something sa isang bahagi ng buhay mo, whether it might be in the ministry or in your family or in your work or in your school. Of course, you can call that success to a certain extent, pero hindi po yan transformation na binabanggit. Sa panahon natin ngayon na kung saan yung beauty is almost worshipped by a lot of people, kaya marami mga external transformation ang nangyayari. People can transform themselves from being a male into a female-looking individual. So maraming ng mga advancement ang medicine na pwedeng palitan ang sexual organs ng tao para siya ay mapalitan ng gender. At least sa mata niya, palitan siya ng gender. Of course, in the eyes of God, if you were born male, you remain a male until you die. If you were born a female, you remain a female until you die, regardless of how you think,
how you believe, how you act, and how you make an extreme makeover ng iyong pangangatawan. Kaya ho yung beauty industry ay isa ho yan sa pinakamayaman na industriya sa buong mundo. Dahil ang mga tao ay they worship their physical bodies, and at the same time, doon nila nakukuha yung kanilang value as an individual. If they are liked, if many people follow them, many people praise them, if they have millions of subscribers, and so on and so forth. So, but that is not transformation. Even if you are the best reinventor of yourself, ay hindi mo yan transformation. It is not even the ability to control your own life. May mga ibang tao na ang kanilang paniniwala ay nakokontrol nila ang direksyon ng kanilang mga buhay. Nakokontrol nila yung kanilang isip daw. Nakokontrol nila even yung buhay ng ibang mga tao. They are able to change the course of their life and the course of other people's lives. Pero hindi po siya transformation. And of course, it is not even a man-centered or self-focused transformation. Ang gusto pa lang na transformation na nangyayari outside of what the Bible teaches is a robot becoming a car, or a car becoming a robot. Yun ang gusto ko yung transformation. Of course, it happens in the movies, pero who knows, balang araw, mangyayari na rin talaga yan sa tunay na buhay. You see, man cannot really transform himself. Why? Because when we look at the next slide, sinful man can never really essentially change himself. Ang sabi ko ng aklat ng Jeremiah, chapter 13, verse 23, can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Then also you can do good who are accustomed to do evil. So ano ang sagot nung sa unang linya dyan? Maaari bang palitan ng isang Ethiopian ang kulay ng kanyang balat? O ang spot ng mga leopard? Ang sagot dyan ay hindi maaari. He cannot change his skin. Of course, the surface or the color can be changed. No? Alam natin yan. Sinimulan ni Michael Jackson. Diba? Pero still, hindi mo talaga siya totally magbabago. And sinasabi ng Bible dito na tayo raw na mga tao na by nature ay masama, ay hindi mo kayang mag-transform into something else. Of course, people would try to be, to be good, magbagong buhay. So, every year, meron po tinatawag na resolutions or New Year's resolutions na magbabago na, mag-iiba na ng ugali, so on and so forth. At nagkakaroon ng mga external changes na tinatawag. Pero hindi ho ito yung transformation na itinuturo o mangyayari sa isang tao na makasalanan. Sinasabi riyan na hindi ho, this is not a simple renovation of life. Ang bahay ay pwedeng i-renovate, di ba? Kung meron mga improvements na kinakailangan gawin. So, sa isang tao, he can probably try to remove yung mga masamang bagay na ginagawa niya at magdagdag ng mga magagandang mga values or morals sa kanyang buhay. Pero sinasabi ng Bible, no one is good. Si Christ mismo ang nagsabi niya doon sa rich young woman. When you call me good, no one is good. Sabi ko. Of course, si Christ po ay alam natin, He is God and man at the same time. So when He was saying that, He was just trying to tell the person dahil ang pagkakilala nga niya kay Kristo ay hindi naman Diyos, kung hindi isang tao lamang. So what was his point kung sinabi niya yun?
na walang tao na mabuti. At ating napag-aralan po yan sa Romans chapter 3, that there is no one who is good, and there is no one who is righteous. Walang mabuti, walang matuwid. Bakit po? Dahil ang pamantayan ng Panginoon Diyos sa kabutihan ay perfection. For all have what? Sinned and fallen short of the glory. So in the eyes of God, no one has passed that measurement, and that is perfection. Kaya po, dito makita natin that real transformation in the next slide is a transformation from within. Sa encounter ni Christ with a Pharisee named Nicodemus in the first 7 chapters ng John chapter 3, sinabi niya roon sa verse 7 that he must be born again. So yun ang kailangan ni Nicodemus. Ibig sabihin, hindi siya mag-transform by simply being a teacher or a religious leader or by following a set of oaths, a set of beliefs, complying doon sa strict rules ng mga Pharisees. His life cannot be transformed. Kaya kung ang isang individual na he just goes to the church and follows or complies with yung mga rules and regulations ng kanyang church o ng kanyang leaders, wala ko doon ang transformation. Because transformation is from where? Saan mo nagsisimula ang transformation? Sa labas mo ba o sa loob? Sa loob po. Kaya, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, na sino mang na kay Kristo ay isang isang bagong nilalang. He is a new creation. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. At sabi niyan, behold, new things have come. Yun ho yung transformation. Kaya, hindi ko renovation ang kailangan. Ang kailangan ko, demolition. Tatanggalin mo yung luma at totally brand new ang ipapalit. Kaya ang command ho ni Paul sa mga taga-Romans in the next slide, sabi niya, do not conform yourselves to the pattern of this world, but be transformed. Yung Griegong salita ho niyan ay nasa present imperative tense na nangangahulugan to continually be transformed more and more. So it is, brethren, something that continuous. Patuloy pong nangyayari yan. So hindi siya one-time experience lamang. Kaya ko, yung word na be transformed, next slide, sa Greek word ay ang Griegong salitang metamorpheo na kung saan doon ho natin nakuha sa English ang salitang metamorphosis. Yung word na meta, ibig sabihin ay change, pagbabago. Yung salitang morph, ibig sabihin form. So, nagkakaroon po ng changing into another form. Yun ang ibig sabihin na. Like yung caterpillar becoming a butterfly. Di ba? So, nagsisimula sa egg. And then, nagiging caterpillar or larvae. Yung po synonym nun. And then, susunod doon ay nagiging parang pupa. And then, finally, naging adult butterfly na siya. So, gano'n na po yun. So, nagkaroon po ng changing in the form, which starts from within, brethren. Kaya, sinasabi rito ni Paul in 2 Corinthians 3:18, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. So,
pinapakita ko rito, no, na yung transformation is actually a work of whom? It is the work of the Lord, it is the work of the Holy Spirit. So, kung ang tao po ay wala kay Kristo at hindi yung nag-dwell ang Holy Spirit sa kanyang buhay, wala akong genuine transformation. So, puro renovation lang po yan, puro improvements, puro moralization lang ang kanyang ginagawa, trying to be better or even better than other people. Pero wala po yun. Dahil yun po ay behavioral changes. Yun ang limitation ng psychology. So, dinadiagnose yung mga behavioral problems, and then a solution na behavioral changes. So, very superficial po siya. Pero yung pinaka-problema ng puso ay hindi ho na-address. Yung problema ng kasalanan ay hindi ho ina-acknowledge at hindi ho ina-admit. Kaya wala akong transformation na makita ko natin nangyayari. Kaya ho pinakailangan kasi ang unang-una ho ma-pinpoint na core ng problem para magkaroon ng transformation ay yung puso. Yung inner man. Yun ang may problema. Kaya nung kinausap ni Kristo, just to give you an example of true transformation from the Bible, ay yung case ng Samaritan woman in John chapter 4. The Samaritan woman was living a very immoral life, di ba? Ang dami niya nagpalit-palit na siya ng husband. At sinabi nga ni Christ sa kanya na siya ang kinagulat niya kung paano nalaman ni Christ yung kanyang situation. Nasabi niya, in fact, yung kinakasama mo nga ngayon ay hindi mo nga asawa. Sabi sa kanya. You have had 7 husbands before. So, pinagulat niya. So, akala niya, marites si Jesus Christ. Saan niya na hagit yung balita na yun. Pero, Christ was, of course, He knows the hearts of every person. Kaya ho, sinabi ng Panginoon sa kanya na I am the living water, and whoever drinks of that water will no longer need of water and will never be thirsty. So, in-evangelize po ng Panginoon yung adulterous woman na yun, Samaritan woman, and to make the long story short po, she became a believer, and then she went home. Pag-uwi po niya, ang ginawa po niya ay tinestify niya sa mga tao na na-meet niya ang Savior at tinestify niya na siya'y binago ng Panginoon Diyos. So, hindi niya tinry magbago. May milagrong nangyari sa kanyang puso after he met the Messiah. Kaya yung kanya pagbabago ay hindi isang bagay na parang sinusubukan lang niya. Hindi lang isang bagay na parang nagpapanggap lang siya, nagbabago na siya. And then, pag walang ibang tao, gagawin pa rin niya yung ginagawa niya. Hindi ho. It was really a total transformation. Kaya yung mga tao doon sa kanyang lugar, hindi makapaniwala na ibang tao siya. Amen? Di ba tayo, nung nag-born again tayo, hindi na makapaniwala yung mga kaibigan mo na alam kung sino ka, na parang iba na siya. Parang sinapihan siya. Well, in a good way. Sinapihan ko tayo, we were indwelt by the Holy Spirit, na siyang nag-empower sa atin to obey God, from rebels becoming worshipers ng Panginoon Diyos, and from haters becoming lovers of God. Transformation. Kaya ho, in the next slide, we can see na itong uri ng transformation na ito ay hindi yung isang option. Ito ho ay disenyo ng Diyos para sa lahat ng mga Kristiyano. Ating muna pag-aralan sa Romans 8:29. Ang sinabi ni Pablo, for those whom He foreknew, He also predestined
to be conformed to the image of His Son, or Son, Jesus Christ. So dito ho makikita natin na tayo itinalaga. Ito ho yung eternal purpose ng Panginoon Diyos, na ang bawat Kristiyano ay hindi yung makonform kung saan-saan, hindi yung sa mundo, kundi makonform po sa wangis ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya ho, bilang mga anak ng Panginoon Diyos, ito ho ay it is a must. It is not an option. So wala ho tayong alternative dito. Wala hong option B and option C. Wala hong plan B and plan C, etc. Ang plan A ng Panginoon Diyos and nothing else is for all believers to be conformed to the image of His Son. Kaya yun ho yung ating goal sa buhay. Pagka kayo'y tinanong at kayo ay Kristiyano, ano bang goal mo sa buhay? Of course, we can give a lot of answers. We can say na, well, ang ating goal sa buhay, mga magulang, mapatapos ko lang lahat ng anak ko ng pag-aaral, and then, bahala na sila. Well, ang goal ko sa buhay ay ako ay makabili ng sarili kong bahay. Ang goal ko sa buhay ay kami ay tumira sa abroad for good. So marami kang pwedeng maging na gusto mong gawin sa buhay mo bilang iyong goal. Pero ang pinakamahalaga sa lahat po ay kung ikaw ay Kristiyano, ito ang iyong number 1 na goal, to be conformed to the image of Jesus Christ. Kasi kung hindi po yan ang goal mo, kakainin ka ng mundo. You will just be conformed to the pattern of this world. Pag tumingin sa iyo ang mga tao, hindi nila makikita si Kristo. Ang makikita nila, si Bonifacio. You know what I mean? Yeah. So, how are we to be transformed? Paano tayo matatransform? In the next slide, sabi riyan, but be transformed by the renewal of your mind. Sabi yung ni John MacArthur in the next slide, that he called, the outside transformation is effected by the inner change in the mind, and the Spirit's means of transforming our minds is what? Sabay-sabay natin basahin? The Word of God. Ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya ho, again, from the inside out, ang transformation na tunay. Hindi ito maaaring mangyari kung hindi mo gagamitin ng Espiritu ng Diyos ang kanyang mga salita. This is the very crucial role ng Scripture. The commitment to hear it, to read it, to study it, to memorize it, to meditate upon it po. Hindi po siya option. It is an essential thing. It is imperative that we live our lives in the Word of God. Sabi ho ng Psalmist sa Psalm 119, verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. So, paano ho tayo mabubuhay from living no longer under the dominion of sin into living under the Lordship of Christ to do what He wants us to do? Kinakailangan po God's Word must be where? Not on our laps, not on our desks, not on our notes, not on our gadgets. It must be in our hearts. Salita ng Diyos. Now, what will be the results if our minds are renewed? Number 1, next slide. Sabi mo ni Paul, Romans 12, verse 1. Sabi mo niya yan, that by testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and
perfect. So unang-una ho, you are to prove in practice what God's will is. The will of God, dito ho ay tumutukoy sa moral will ng Diyos na siyang pinapahayag o makikita ho sa Biblia. So, pag sinabi mo, you will approve the will of God, hindi ho ito yung saan ba ako mag-aaral ng school, o sino ba ang kinakailangan ko maging business partner, saan bahay ba ako lilipat. Of course, God can guide you in those concerns sa buhay mo. Pero hindi po yun ang tinutukoy dito. This is the moral will of God. And yung moral will of God po, as of course stated doon sa Ten Commandments, and may mga iba pang mga moral will and commandments sa Panginoon na nasa Biblia, yun po yung ating malalaman. So, ang maaring maging hadlang o malaking hadlang kaya hindi natin nalalaman o naka-cloud yung ating spiritual vision regarding the moral will of God ay dahil yung mga mata natin nakatutok sa mundo. Kaya hindi nagkakaroon po ng spiritual discernment ang isang tao. Dahil nalabuhan na yung kanyang mata dahil yung mga mata niya ay nag-activate ng glitter ng mundo. But if we are conformed, brethren, or we are transformed from within, and our minds are renewed, sinasabi mo rito, then we'll prove in practice what God's will is. Yung word na prove dito in the next slide means to discern and approve by testing. Malaking tulong din po yung commentary dito ni Douglas Moo sa kanyang commentary on the Epistle to the Romans. Sabi mo niya, approving the will of God means to understand and agree with what God wants of us with a view to putting it into practice. Yan po yan. Kaya, ibig sabihin, hindi ba napakasarap po yan yung ako, isa sa mga kagalakan ko ay pagka binabasa ko ang Biblia at binibigyan ako ng Panginoon Diyos ng pangunawa sa kanyang salita. You know what is most frustrating if you're a believer ay pagka parang may tabing yung mata na hindi mo makita yung gusto mo sanang makita sa salita ng Diyos. But if you are transformed and your mind is renewed, sabi yan, you can understand. And when you understand, you are able to agree kung ano gusto ng Panginoon Diyos sa buhay. Pag ikaw ay conforming to the world, lagi kang palaban. Minsan alam mo yung sinasabi ng Diyos, pero parang you're just not on the same page with God. Na parang, ito ang gusto ng Diyos, pero hinahatak ka ng mundo. At madali kang mahatak, madali kang sumama sa gawi, sa takbo ng mundo. But if your mind is renewed, you agree with all your heart and say, yes, Lord, tama ito. And Lord, I want to follow you. Lord, I want to practice itong mga bagay na tinutulong mo sa akin. Sabi rin po ni H.C.G. Mule, in the next slide, here the meaning is that the Christian's intelligence has been so renewed by grace that he now, by a holy instinct, can discern in conflicting cases the will of God from the will of self or of the world. So yun po yung maganda rin, the spiritual discernment. Let me just give you, sabi, in conflicting cases. Para sa akin, ang pinakamagandang halimbawa po dyan ng spiritual discernment na isang storya sa Bible ay yung case po ni King Solomon. Diba, tinanong ng Diyos sa kanya kung anong gusto niyang hilingin. Nung nasyon niya na yung
position bilang hari. Wala siyang experience, of course, bilang hari. Ang hiniling niya sa Diyos ay bigyan siya ng wisdom, kaalaman. So, binigay ng Panginoon sa kanya. Sabi niya kasi gusto ko I can be able to exercise just and righteous rulership. So, there was one time na meron pong isang nanay, dalawang nanay, sabay mo silang nanganak. And then, ang nangyari yung isang baby ng isang nanay ay namatay. Hindi ko na maalala kung bakit namatay. Nahigaan ba niya o nahulog? Okay? So, namatay ho. So, ang ginawa niya, nung tulog yung isang nanay, ninakaw niya yung anak ang nakasabay ng nanganak na nanay. And then, nagising yung nanay, syempre alam niya yung anak niya. So, sabi niya, anak ko yan, bakit ninanakaw mo? So, nagkaroon ng pagkatalo hanggang sa yung kanilang kaso ay iniakyat kay Haring Solomon. At, syempre it's her word against her word. So, paano ngayon malalaman ni King Solomon kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling? Kaya, doon ko ngayon, gumana yung wisdom na binigay ng Panginoon sa kanya. So, anong sabi niya? Sige, ganito na lang. Para mahinto na itong pag-aaway ninyo, yung baby, patiin na lang sa gitna. So, yung kalahati sa iyo, yung kalahati sa kanya. Okay ba sa inyo yun? So, sabi nung nagpapanggap na nanay, okay lang sa akin. Pero sabi nung nanay, hindi, wag po. Sa kanya na lang po yung bata. Huwag niyo po saktan. So, nalaman ni Haring Solomon kung sino ang tunay na nanay, yung may malasakit sa buhay ng baby. So, yun po yung karunungan na binigay ng Diyos kay Haring Solomon. Kaya ho, pag ang Biblia ang ating pong batayan at pundasyon ng ating karunungan, at tayo ay sumusunod sa Diyos at hindi sa takbo ng mundo, bibigyan mo tayo ng Panginoon ng karunungan and discernment sa mga bagay na parang mahirap gawan ng desisyon sa buhay. I mean, in everything, whether yun sa iyong trabaho, sa iyong ministry, sa iyong relasyon, sa pamilya mo, or even in looking for a partner in life, I mean, name it, no? Nandiyan ang galaw ng Espiritu ng Diyos if you are totally submitted and you want to know the mind of God and you are willing to follow yung kalooban ng Panginoon Diyos. In the next slide, sabi niya, God's will is good, acceptable, and perfect. Yung word na good refers to moral goodness or holiness. Yung word na acceptable primarily means acceptable or pleasing to God. Kalulugod sa Diyos. And then yung word na perfect, next slide, refers to God's absolute moral perfection, which we will never, of course, attain perfectly sa mundo ito. Pero yung salitang word na yan also can mean mature or complete. So sinasabi mo rin na we will be able to what? We will be able to live a life of good morality. Amen? And you know, morality always begins in the mind. Kaya sabi nga ni Paul, as we had mentioned last time, na sinasabi niya na whatever is good, whatever is lovely, whatever is pure, whatever is noble, whatever is praiseworthy, sabi niya, think or meditate upon these things in your mind, sabi niya. So this begins inside the mind, brethren. Holiness begins in the mind. For what a man thinks, that is what he is, sabi ng Bible. Kaya nga ang diablo, nais niyang guluhin, i-corrupt ang ating mind. Kasi alam niya, pag nagawa niya yun, hawak niya na ang direksyon ng buhay natin. Dahil yan po yung steering wheel ng buhay ko natin. Pag hawak mo yan ng diablo, kung gusto niya i-ano ka sa kaliwa, pupunta ka sa kaliwa. I-ano ka sa kanan, pupunta ka sa kanan. Kaya ho, siya ang hindi depending siya
ang may hawak ng steering wheel. Kinakailangan our minds must be subjected to God's Word and God's Spirit so that the direction of our lives might be guided completely by the Lord, ang Panginoon Diyos. Kaya ho, yan ang ating nais na makuha. We want maturity. Amen? We want maturity in our growth and in our understanding of who God is sa buhay ko. Kaya ho, ito hong transformation na ito, ulitin natin, ay nagsisimula ho from inside and out. Bago ho tayo magtapos, meron pong istorya na nais ko ibahagi sa inyo. Ang pangalan mo ng lalaki nito ay si Louis Zamperini. His story, yung kanyang kwento, ay naisulat sa isang bestseller na libro na ang title ay Unbroken. Unbroken. Siyang sinulat ni Laura Hillenbrand. Si Louis po was a World War II bombardier whose B-24 plane crashed into the ocean. Doon po ay kanyang tiniis ang 47 days na siya po ay nakapatong lamang sa isang raft at na-injure po niya lahat ng mga hirap for 47 days. Naranasan po niya yung starvation and dehydration. And then siya po at isa sa mga surviving crew member ay nahuli, na-rescue ng mga Japanese. Pero mga kalaban mo ang mga ito eh. Kaya sila ay inilak sa isang prison camp, tinorture hanggang sa matapos po yung gera na yun. So, ang nangyari ho dyan ay, of course, ito ay ginawang isang pelikula. Ang title din po ay ganoon. Pero yung pelikula ho, ang naging problema lang ay hindi sinama yung transformation story sa bandang huli. So anyway, nung si Louis po ay nasa raft sa gitna ng karagatan, siya ay nangako sa Diyos. At sabi niya, kung siya daw ay maliligtas, maglilingkod siya sa Diyos. So nangyari ho dyan ay, nung natapos na yung gera, si Louis at ang kanyang mga fellow prisoners at wars, na-rescue sila, at sila ay bumalik sa kanilang bansa in a hero's welcome. Pero yung gera ho ay hindi pa natapos. Dahil sa kanyang mind, tuloy pa rin ang gera. Sa kanyang mind po ay very vivid yung torture, yung mga images, yung mga experiences na kanyang pinagdaanan. Kaya ang kanyang ginawa ho ay he turned to alcohol para somehow ay mamanhid siya doon sa pain ng kanyang nakaraan. Kaya ho, naging alcoholic siya at lagi siya nagagalit, meron siya mga fits of anger. And one time, yung kanya hong pagiging parang praning na, ay masyadong grabe na sa kanyang panaginip ay siya ay nasa ibabaw ng kanyang asawa at gusto niyang sakalin yung kanyang asawa dahil ang tingin niya sa kanyang asawa ay mga captors niya yung panahon ng digma. So at that point, alam niya na kailangan niya ng tulong. Kaya siya ay in-encourage ng isang kaibigan na umattend sa isang Billy Graham crusade. Mag-una, ayaw ko niyang makinig. Gusto niya lang umalis. Pero pinaalala ng Diyos sa kanya na meron siyang pinangako sa Diyos kung siya nasa gitna ng dagat. Na pag siya niligtas, siya ay maglilingkod sa kanya. Kaya nung siya papaalis na ng usada, bumalik po siya. And to make the long story short, tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang puso bilang tagapagligtas. Simula mo ng araw na yon, hindi na nagkaroon
ng anumang nightmare si Louis. Tinakbo niya na lahat ng kanyang mga natitirang alkohol. Hindi niya na kailangan yun. Dahil ang buhay niya ay binago ng Panginoon sa Kristo. Hindi niya na kinakailangan ng alcohol. Meron na po siyang living water si Kristo Jesus. Kaya ko, yung buong buhay ko ni Louis ay kanyang binudol para mag-testify sa kabutihan ng Diyos at ibahagi ang pag-ibig at ang awa ng Panginoon sa Kristo. Kaya si Louis ay isang napakagandang buhay na halimbawa na kapag binigay mo ang iyong sarili kay Kristo, papatawarin niya ang iyong mga kasalanan. At ang maganda po riyan ay, alam niyo, sa interview sa kanya noon, kung ginagawa ko yung pelikula, sabi niya, napatawad ko na ang lahat ng mga gumawa ng masama sa akin. Lahat ng mga nag-torture sa akin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinatawad ko na silang lahat. At siya ho ay namatay sa edad na 97. Ito ay 2 araw bago palabas ang pelikula. Bagamat yung pinaka-preview ng pelikula ay napanood ko. Pero yung po, no, ang makikita natin dito ng milagro na pwedeng gawin ng Panginoon Diyos. Kaya ko, salvation is much greater than a promise of heaven. Ang salvation po, brethren, is highlighted by the transformation that only Christ can do sa buhay ito ng tao. Yan po isang regalo ng Diyos. At in turn, tayo naman po ay tinatawag din ng Diyos to help others be transformed. And the most effective way, of course, is to share to them the gospel, to be an example of Christ with love, loving people, and telling them that they need a Savior sa buhay nila. Sabi ni John MacArthur in the next slide, the divine transformation of our minds and wills must be constant because we are still continuously tempted through our remaining humanness. Our minds and wills must be continuously transformed through God's Word and by God's Spirit. So gaya ng sabi natin dito, na ito ay kinakailangan tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, wala akong graduation time when it comes to transformation. It is something that must happen over and over and over again. In conclusion, and this conclusion, the next slide, comes from a columnist, Sidney Harris. Sabi niya, our dilemma is that we hate change and love it at the same time. What we want is for things to remain the same but get better. For things to get better in your life, you must change. To change, you must be involved in the process of renewing your mind by God's Word, so that you are proving in practice God's good, acceptable, and perfect will. I encourage you to set a reasonable goal to begin growing in the process. Begin a daily time in the Word. Aim at reading 4 or 5 good Christian books this year. Link up with a mature mentor who can help you grow in faith. And don't let the world squeeze you into its mold. Be transformed by the renewing of your mind. Tayo'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoon, that you're still, Lord, you're still in the business of transforming lives and conforming our lives